the impeachment attacks, the ICC operations, and the demolition job against kay Harry Roque, at ang paggamit po ng Kongreso para patahimikin ang mga critical social media personalities, ang tinatawag ng mga vloggers and social media influencers, kagaya po ni Sas Rogando, ni Ma'am Lorraine, ni Ka Eric, at nila Miss Maharlika. Tinarget na po sila. Lahat ito ay nakadesenyo. At nang binabasa ko po ang Oplan horror nila, Oplan Oros na naging Oplan horror. Oplan is operation plan, mga kababayan. Oplan. Ibig sabihin po, ang kanilang pinagplanuhan nito nila Dalipi, nila Tambaluslos at ng grupo nila kasama ang mga komunistang terorista at mga representante ng mga dilaw na mga operatiba ay ginawa na nila ngayon bilang machinery and marching order nila. Yun pala ay briefing paper pala yun. Ang Oplan Oros was a briefing paper during the National Leaders Conference na ipinatawag para sa mga lakas CMD. May mga kongresista po doon. May mga mayors, may governors, at mga leaders ng kanilang partido ng lakas CMD at nagbigay po ng political briefing and situation briefing. At the way it was written, parang mukhang si Trillanes ang nag-briefing sa kanila. Desperation ang nangyayari kay Marcos at isang pagkakaroon ng state of panic attack, no? Nanginginig na siya sa galit ng taong bayan. HK Mix 43 Adventure and Myla T. Sanchez and Shasi, no, buangon lagi na kay Eric siya. Eden Espaldon, is ating Claire stupid or what? Sabi ni Eden Espaldon, malamang pareho sa kung paano mo siya dinidescribe ngayon. Eden, I agree. Okay. Ang Malacanang ay hindi lamang nagkakaroon ngayon ng tinatawag na panic attack. Ito ngayon ay nasa antas ng mataas na level of political desperation. Desperado na po ang Malacanang sapagkat lumabas nga ito at kumalat na sa publiko, sa mamamayan, itong kanilang napakasama at iskandalusong programa na Oplan Oros. Oros, o sa hindi pa nakapakinig, no? Ayan ay Spanish word na ang ibig sabihin po ay hour, no? Ibig sabihin nagmamadali sila. Kaya ang mga gumagawa po ng relo, tagapag-repair ng mga magaling sa timepiece sa mga relo, ang tawag sa kanila ay orologist. Okay. Ang urologist po, iba po yun sa urinary tract doctor po yun na specialization, urologist. Ang nephrologist naman po, specialista yan sa kidney. Ang orologist, silent H yan at ho. Pero naging horror tuloy ay mga tungkol yan sa orasan o oras. Okay? So itong Ma'am Emmy, thank you Sa Vienna, Austria, ito ang kambal na si Ma'am Emmy at si Ma'am Linda. Maraming salamat diyan sa inyo. Malinaw po, Graciela Manisan. Thank you sa pagpapakulay. Palakpak. Ang pagkakaroon po ng pagkakadiscovery nitong Oplan Oros, which is a special operations job, no? Mga kababayan, 24/7 pong CCTV ng karma at Diyos sa buong mundo. I agree. Hindi po tumitigil sa pagbantay ang Diyos na pakapangyarihan sa buong mundo at nakikita po nila ang nagaganap na kasamaan at ang nagaganap na kahirapan na pinagdanaanan ng mga mamamayan. Myla Sanchez NT, maraming salamat for your support. Myla T. Sanchez. Deeply appreciated po. Mga kababayan, ano po itong Oplan Oros at ano pong gusto nating idagdag dito na mga kaganapan na pumapasok ng mga impormasyon ngayon sa atin? Number one, ito na po ang confirmation ng sinasabi ng isang dating undersecretary. O tuloy na ni-reveal ko na. Abogado, yes. Security sector dati, opo. Na nagulat siya noong October meeting 2024, October, sa isang malaking bahay na nagsilbi parang safe house o tinatawag nilang war room, no? Malapit lang sa Batasang Pambansa Complex, diyan sa House of Representatives na subdivision, at least may ideya na kayo. Pagpasok niya, tinanong niya si Saldico, bakit nandito ang mga yan? He was referring, kasi pinatawag siya mag-attend sa meeting, no? Itong source natin. He was referring to Franz Lola nating Castro,
na komunistang teroristang urban operative. At mayroong conviction case sa kasong child abuse kasama si Satoru Campo doon sa Tagum Regional Trial Court sa Davao del Norte sa mga talaingod issue sa mga kabataang katutubo na kanilang kinuha mula sa komunidad ng Talaingod, Davao del Norte. So itong si Lola Franz Castro, may kasama siyang tatlo pa na mga isa silang grupo. At ang nakilala lang ng ating source si Lola Franz Castro. Hindi pa po si Claire Castro noon na-appoint na tagapagtahol ng Malacanang. So, ang sagot ni Saldico, sabi niya, ano yan eh? Mga inner sanctum. Ang inner sanctum po, sanctum is S-A-N-C-T-U-M. Inner sanctum. No? Ang ibig sabihin po ng inner sanctum, nasa loob ng core leaders ng mga operatiba ni Martin Tambaluslos. Ganun ba? Nagulat siya. Kasi alam ng source natin na mga komunistang teroristang urban operatives ang nandun. Hindi niya na ma-identify ang iban pero may pinakita po siyang picture sa akin. Kilala ko po yung dalawa doon. Mga members po ng NUFC, National United Front Commission, ng Communist Party Central Committee. At ganun din po ng tinatawag nating National Urban nila na NOD, National Organizations Department, NOD. Okay. So sila po yung kasama ni Franz Castro. Ibig sabihin po, doon pala pinag-usapan ang nakaraan at nakabulgar ngayon sa Oplan Oros nila na naging Oplan Horror dahil very horrific. No? Nandun po pinag-usapan ang impeachment operations laban kay Sara Duterte. Bibirahin siya at lulutuin nila ang public opinion na ninanakaw ni Sara Duterte ang confidential fund niya bilang pagpupumilit ng gobyernong Marcos na idikit ang mga Duterte sa korupsyon. Ma'am Ebelenzuela, thank you for your support. No? So malinaw mga kababayan na ang pagkakaroon ng impeachment operations were already part nitong Oplan Oros a year ago pa. At yun nga ang sinasabi nito ni Congressman Manix Dalipi, no? Manix, no? Katunog ng mani. ng Zamboanga. Na isang taon na nilang pinaghandaan talaga ang total demolition job upang paralisahin, wasakin ng todo-todo si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte at ang mga kaalyado ng Duterte Political Group. Hindi po mali na magkaroon, mga kababayan, ng political opposition sa isang demokrasya. Mali po na walang nag-o-oposisyon sa isang demokrasya sapagkat hindi na po magkakaroon ng balanse at mga pag-check sa abuso sa kapangyarihan ng dominant political force na nakahawak ng kapangyarihan kung walang oposisyon. Yan po ang purpose niyan. Pero ayaw ni Marcos at ni Romualdez na magkaroon ng oposisyon sapagkat ayaw nila na hindi sila mananatili o matatapos ang kanilang termino at pagkontrol sa kapangyarihan. Kaya, nagbuo sila na talaga ng diskarte na wasakin ng todo-todo sa antas ng information attack at sa antas po ng political demolition job at sa antas po ng paggamit ng tinatawag na lawfare o law warfare o paggamit ng batas at ng kapangyarihan ng Kongreso at budget upang durugin, wasakin at lumpuin ng lubusan ang Duterte political opposition. O ang dami nyo na nagpapakulay ha. Damian C., thank you so much, and Mariposa. Thank you so much. So nakita natin ngayon na tumutugma ito sa ulat ni Undersecretary, former Undersecretary, ang naibulgar na scandalous white paper nila na yun pala ay briefing paper pala yun. Ang Oplan Oros was a briefing paper during the National Leaders Conference na ipinatawag para sa mga lakas CMD. May mga kongresista po doon. May mga mayors, may governors, at mga leaders ng kanilang partido ng lakas CMD at nagbigay po ng political briefing and situation briefing. At the way it was written, parang mukhang si Trillanes ang nag-briefing sa kanila. Yung mga terminology ng DOTS, no? Mga PIDOTS, mga ganon,
terminology na ginagamit ni Trillanes pag siya ay umaatake, bumibira kay former President Duterte. So ang Oplan Oros ay nandoon po yan noong panahon pa na nagbulgar si Ka-Eric, pati po ang pagpasok ng ICC investigators na illegal na pumasok sa bansa noong October of 2024 at kasabwat nila ang National Union of Patakas Lawyers or NUPL na nagdala ng mga questionable na mga nagtestify na ngayon ay kinu-question ni CPP, NPA, NDF Urban Operative Attorney Cristina Conte na bakit kailangan pa daw i-require sa ICC ng passport, no, ng mga defense lawyers ni Pangulong Duterte ng ID. Mahirap daw ang passport yan, pang mayaman lang yan. Isa pa itong kulukoy na si Attorney Cristina Conte. Abogado din, kagaya ni Gadon at ni Claire Castro. Mga abogado ito, nag-aral ng batas, pero dahil sa pagkasilaw sa pera at pagkasilaw sa kapangyarihan at mga benepisyong nakukuha sa bulok na gobyernong Marcos Romualdez, at sa kanilang pagkakaroon ng pagkagalit dahil hindi nila makontrol at manipula ang liderato ng Duterte, ay ngayon sila po, kahit na abogado, baluktot ang pananaw. Sabihin ba naman niya na ang passport ay parang mayaman lang? Paano nagkaroon ng passport ang ating mga milyon-milyon na mga manggagawang Pilipino? Cristina Conte, mag-isip-isip ka nga, itong operatibang ito ng CPP, NPA, NDF for Urban Operations, nagpapakilala pang abogada ng National Union of Patakas Lawyers. My goodness. Mga kababayan, paano nagkaroon ng passport para makapagtrabaho at makapagsakripisyo sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo? Ang milyon-milyon ng mga overseas Filipino workers, kung ang passport pala ay pang mayaman lang yan. Di pauwiin nyo na sila. Sunugin nyo ng passport nila dahil mayaman na sila. Kalukuhan, mga kababayan. Thank you, Maki Palad from Italy. So, ibig sabihin po mga kababayan, the impeachment attacks, the ICC operations, and the demolition job against kay Harry Roque, at ang paggamit po ng Kongreso para patahimikin ang mga critical social media personalities, ang tinatawag ng mga vloggers and social media influencers, kagaya po ni Sas Rogando, ni Ma'am Lorraine, ni Ka-Eric, at nila Miss Maharlika, tinarget na po sila. Lahat ito ay nakadesenyo. At nang binabasa ko po ang Oplan horror nila, Oplan Oros, na naging Oplan horror. Oplan is operation plan, mga kababayan. Oplan. Ibig sabihin po, ang kanilang pinagplanuhan nito nila Dalipi, nila Tambaluslos at ng grupo nila kasama ang mga komunistang terorista at mga representante ng mga dilaw na mga operatiba ay ginawa na nila ngayon bilang machinery and marching order nila. Amin ka, Eric. Mayaman tayo kasi may passport tayo. Oplan horror, sabi ni Miss Butterfly, hindi na Oplan Oros. Maayong buntag, Ma'am Weng. Uy, na-late ka. Good morning, thank you kay Sir Jess and kay Ma'am Weng, mga dakilang guro at mga professionals na mga Pilipinong nagsusurvive sa Estados Unidos. Thank you, Ma'am Weng. Ang ibig nating ipunto dito, ang Oplan horror, na originally ang title niya ay Oplan Oros, ay hindi po bago at nakasulat sa dokumento. 1 year ago na nila pinagplanuhan ito. So tama pong termino na ito, ang lahat na nangyari kay Pangulong Duterte, ang lahat ng kaganapan ngayon sa political crisis ng ating bansa, at ang lahat na naganap, pati po ang pagiging international palaboy ni Ka-Eric ngayon, at ang pag-iwas na rin ni Ma'am Lorraine Badoy at iba pa, na mga kagaya ko pong ayaw magpasupil at ayaw tumigil na magsalita at magpahayag, ay bahagi ng buong premeditated grand conspiracy operational plan na ngayon ay tinawag ng Oplan Oros o Oplan Horror, na kanilang ibinaba doon sa more than 200 leaders nila ng mga gobernador at mga mayor at kongresista na bahagi po ng Lakas CMD group operational plan nila doon sa briefing sa Malacanang. Sa Malacanang yata ito ginawa kasi pag sa Malacanang automatic na. Paglabas mo, alam na, may bit-bit na. Kung ano pong bit-bit, alam na. Alam na. Bakit doon ang venue, no? Mga swapang sa pera,
no? Mga sugapa sa pera. So itong nakakahiya na pagmamayabang ni Manix Dalipi ng Zamboanga, akala niya hindi mabubulgar. God will always find ways to bring miracles to the lives of the people in simple ways. Uplan horror. Yung horror nila bumalik sa kanila dahil nakita ng taong bayan, mantakin mo, pati po ang plano para wasakin ang kingdom of Jesus Christ. Atakihin po ang isang legitimate religious organization. May separate tayong pagtatalakay nito, pero i-mention ko na rin, pati po ang operation para lumpuin ang antas ng pag-angat ng SMNI. No, I'm very proud to have been part and still part of the SMNI. Lumpuin si Pastor Quiboloy sa pagbibigay po ng information platform support. Dahil binigyan ng programa po si Pangulong Duterte dyan sa SMNI ang gikan sa masa para sa masa na bagamat late night na ang schedule ay inaabangan ng mga mamamayang Pilipino. At nagkaroon po ng plataforma ng pagsagot ng tama at direkta si Vice President Sara Duterte dahil po sa SMNI. And SMNI, ina-associate nila yan kay Pastor Quiboloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya, dinurog ng todo-todo ng state terrorism. I do not call it as a police operation. It was a state terrorism ang nangyari po doon sa Kingdom of Jesus Christ. Bahagi po yun ng design na ipinagmamayabang nila sa Uplan horror nila ni Tony Dalipi, no? Jehan and Eden Espaldon, no? Malinaw ang sinasaad po ng Uplan horror nila on the document na nababahala sila, no? Sinampal na nga ni si BBM ng plug natin. O nakita ko. Hinampas siya ng plug. Pati ang bandila at watawat ng Pilipinas hindi na sumasang-ayon sa moral bankruptcy at sa failure and inutil na uri ng pagiging pangulo ng gobyerno at ng pamahalaan na si Marcos. Balikan ko lang pong punto dito. The Kingdom of Jesus Christ was terrorized kasama ang SMNI at sila Pastor Quiboloy using extreme measures of state terrorism. Kulang na lang po ay pagbabarilin sila sa loob ng religious compound nila at the height of the 16-day infamous and notorious siege of the religious compound of Kingdom of Jesus Christ. Yun pala ay pinaghandaan talaga nila, no? Unqualified na ang House of Representatives daw. Oo nga, no? Ang gusto nating emphasize dito, they are very threatened, ang Marcos Romualdez government, of the information platform and the level of influence that the SMNI, Pastor Quiboloy, and Kingdom of Jesus Christ were providing na mas lalo pong maipaliwanag ni Pangulong Duterte at mismo ng ating pangalawang Pangulong Sara Duterte ang kanilang mga kinakaharap na problemang pangpolitika, and hindi po yan nabibigyan ng tamang oportunidad na sila ay makapaglahad ng katotohanan at ng kanilang posisyon at pagtatanggol doon sa bilyon-bilyon na pinunduhan na dirty PR operations o public relations, publicity attack sa kanila sa mga lahat ng mga malalaking media na kontrolado ng mga oligarko at mga alipores ni Marcos at Romualdez, ay ang SMNI po at ang Kingdom of Jesus Christ at sila Pastor Quiboloy ang nagbigay ng plataforma that the information can be clarified among the people. Kaya nagkaroon ng kaliwanagan. Kami din. Kaya ako nagla-live palagi sapagkat ito na lang pong hindi nila magugurgur direkta, no? Na sa lahat ng mga sumusuporta kay Eric, thank you lang ging sa pagsuporta mo sa kahit malayo ako at malayo ako sa iyo at sa ating mga anak, ay nagpapakatatag kayo na itawid natin ang krisis na ito sa ating buhay. Na muli tayong nagkalayo, no? Ang kagandahan nito, dati nagkalayo tayo dahil pareho tayong naging bahagi ng CPP, NPA, NDF at winawasak natin ang ating bayan upang pabagsakin ang gobyerno at ang ating mamamayan upang maghari ang komunista. Ngayon, nagkawalay tayo, hindi dahil sa ideolohiyang baluktot, kundi sa paniniwala at paninindigan na dapat maging matino
ang pamahalaan natin at maging maayos ang ating mga kababayan at hindi po manumbalik ang madilim na paghahari ng abusadong gobyerno sa ating bayan. Yan naman ang kaibahan ngayon because I am not and we are no longer part ng armadong pagkilos upang pabagsakin ng gobyerno. Mapayapang pamamaraan sa pamamagitan ng pagsasalita at paghahayag. Yan po ang kaibahan, kahit malayo kami, at least mayroon pong tamang direksyon ang buhay na pinili ni Ka Eric at ni Langging. Ayun. So, isa-isahin natin ito. Hindi natin ito titigilan, mga kababayan. Abangan nyo ang pagla-live ni Ka Eric every 10 or 12 hours para po may cycle tayo at may pumapasok na data. Ito pa, may pumasok kagabi pa, nakita ko lang ngayon na mayroon palang inimprinta sa House of Representatives na parang booklet on the impeachment ni Sara Duterte, paano nila gagawin yan, at may mga inimprinta tungkol sa pag-justify ng mga AKAP, AX, no, sa loob mismo ng House of Representatives nang gagaling. Nagagalit po ang mga manggagawa mismo at mga empleyado ng gobyerno na diyan nagtatrabaho sa House of Representatives sapagkat ginagamit for propaganda operations and propaganda attack nila Martin Romualdez ang Kongreso, hindi lamang para busalan, supilin at labagin ang mga karapatan ng mga mamamayan na maging critical sa nagaganap sa gobyerno, kundi pati po ang mga propaganda materials doon piniprint out na at pinapalarga upang gamitin sa pagpapalaganap ng propaganda attack kalaban sa politika nila ni Martin Romualdez at nila Marcos. Wala po tayong problema na magkaroon po ng political competition. Having political competition in a healthy democracy ay tama po yun. Yan talaga ang nagpapalakas ng demokrasya. So dapat sana, kung gustong manatili ni Marcos at ni Romualdez sa poder at kapangyarihan, lagpas pa sa itinakda ng batas na termino nila sa 2022, inantay nila ang 2028 na magkaroon ng eleksyon sa pagkapangulo at maging patas at maging matuwid ang kanilang paghingi ng mandato kung sila pa rin ba ang pipiliin ng mamamayan in an open and fair elections. Yan naman po ay normal na magkaroon ng political challenge and political competition. But having that kind of operations para mawala po ang iyong mga kalaban sa politika at gagamitin mo ang state power and state fund na para sa kabutihan sanayan ng mamamayang Pilipino, hindi sa personal na political ambition, mali po yun. Ito po ang pinagplanuhan ng Oplan horror nila. Mantakin mo sabi nila tapos na nawasak na natin ang Kingdom of Jesus Christ at nawasak na si Kibuloy. Isusunod na natin na wawasakin si Dutz. At ngayon mahina na si Dutz. No, si Duterte yan, si Pangulong Duterte. Ilalarga na natin ang impeachment operations laban sa kanyang anak. At pati ang mga opposition forces nila, isa-isahin na nating ilarga. Wow! Para bang kaya ni Dalipi at ng lakas si MD na lokohin, supilin at busalan ang buong mamamayang Pilipino as if na sa panahon tayo ng lumang pangil ng diktadura ng Marcos Sr. na ang martial law noon ay ginamit para supilin ang paglaganap ng katotohanan at ang pagmumulat at pagbukas ng kaisipan ng Pilipino, ng mga mamamayan. Yan ang gustong gawin ni Dalipi, kulukoy. No, kulukoy. Pag sinabing kulukoy po, walang tamang pag-iisip. Mantakin mo nasa demokrasya tayo, pero susupilin nila kagaya ng ginawa nilang pagwasak sa SMNI, pagwasak sa Kingdom of Jesus Christ, pag-atake ng todo-todo kay Pastor Kibuloy, 66 or 64 accounts ng KOGC na walang kinalaman ni katiting na hibla ng koneksyon sa mga kasong gawa-gawa nilang gustong isinampa nila para wasakin si Pastor Kibuloy at ang mga ministro niya ay pinaprose na po nila Marcos. Ginagamit ngayon ng Anti-Money Laundering Council para daw sa mga accounts ni Duterte. Sino ba ang obsessed na may mga offshore accounts at may mga tinatagong yamang pera mula sa droga, smuggling at sindikato mga Duterte? Hindi ba si Trillanes at ang CPP, NPA, NDF? Yan ang nilalaman ng Oplan horror. Sa dokumentong lumabas, kung babasahin po ninyo, naka-outline yun. Kaya nang binabasa ko pong terminology, kami po, kagaya ni Ka Eric, na sanay po sa tinatawag na
intelligence operations. Mayroon pa akong kasanayan na ganyan. No? Buhay ko po ay naging intelligence officer po ako sa New People's Army at gumalaw ako sa mundo ng intelligence o mundo ng paniktik. Ang lingwahe ay lingwahe ni Trillanes ito. Nang makita ko ang Oplan Horror, ay sabi ko briefing paper ito. May iba pa itong kasama na mga briefing. Ang nakuha lang ng ating source mula sa kanila ay outline lang yon. Hindi pa yun ang briefing paper. Ang briefing paper nila ay malamang inihanda ni Trillanes. Malamang. Yan ang ating pinag-iisipan. At sapagkat ang terminology na ginamit, ang style of presentation, ay estilo po ito ng mga demolition job na ginagawa ng grupo ng Dilawan at ng mga hilaw na komunistang kagrupo ni Trillanes like Hontiveros, at yun din po ang estilo ng CPP, NPA, NDF. Ang magpasabog ng intriga and then palabasin nila na sila ang biktima at nang bibiktima at nanunupil at nang-aabuso ang mga Duterte. Ganyang style po palagi nila. But they always underestimate the people. Akala nila hindi po kayang analisahin at akala nila hindi kayang ito ay maintindihan ng taong bayan. Kaya tayo nagla-live. No? Pangatlo po doon sa nakita natin, mga kababayan, sa Oplan Horror nila. Nais po nilang gamitin ang Kongreso at batas. Doon nakasaad din upang wala nang challenges na mangyari o wala nang maglalakas loob na manindigan. Nalalabanan po at ibubunyag ang kabulukan at mga naggaganap sa ating bayan dulot ng pagkabangkarote ng gobyernong Marcos Romualdez. They do not want the people to know kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nagpapatawag ng TUWADCOM, TRICOM, kung ano-anong COMCOM, at kung hindi ka pupunta dahil pinaninindigan mo ang iyong fundamental na karapatan sa malayang pamamahayag at karapatan sa libre at malayang pagsasalita, papalabasan ka ng contempt orders nila or i-cite in contempt ka at i-order kang papaarestuhin ka. Ang malala, pati assassination pwedeng mangyari. Iyan ang dahilan kung bakit nag-sidestep si Ka Eric at pati si Ma'am Lorraine. Not because naduduwag tayo. It is better to fight the enemy that you are still alive in a situation where you have no chances of having to survive a situation na gipit ka, wala kang atrasan at hindi ka kayang mag-survive kung ikaw ay pipilit mong mag-frontal sa kanila. Hindi kita mo nakakapagsalita pa rin tayo. Nagiging international palaboy nga ako, Ma'am Christine, brothers and sisters, subalit ako naman po ay nakakapag-analyze, nakakapagbigay ng pananaw. Ngayon, sa tingin ko po, dito na pumapasok ang purpose ni Vice President Sara Duterte kung bakit kailangan niya magkaroon ng mga kaalyado. We cannot fight all enemies all at the same time. So sa mga nagkikriticize po kung bakit nakikipagmabutihan ngayon si Sara Duterte dito kay Amy Marcos at sa iba pang mga political forces na naka-align o nakalinyada sa mga Marcos Romualdez sapagkat yan po ay bahagi ng alyansa. Yan din pong ginagawa ng CPP, NPA, NDF at ng mga Dilawan at mga hilaw na komunista. They broaden their ranks, bagamat maliit lang ang bilang nila, they project themselves to be strong at mayroong makinarya, subalit sumasakay lang po sila dito sa makinarya ni Marcos at Romualdez dahil nakikinabang sila bilang taga-silbi as attack dog. In that situation, na gusto nilang ipilit ang impeachment trial kay Sara Duterte, pag-resume ng sesyon ng Kongreso sa June 2 at posibleng ilalarga nila dyan ang possibility of railroading an impeachment trial, kailangan maghanda ni Sara Duterte. Tayo, ng mga alyado, ng kaibigan, kahit tactical lang, for the purpose of surviving the massive political demolition and state terrorism na ginagawa ngayon against the Duterte political camp. Doon ko yung tinitingnan, no? You cannot always fight all enemies all at the same time. Kaya ito ngayon ang panawagan ng taong bayan kay Amy Marcos. If you are being challenged, Madam Senator Amy Marcos, bagamat pinatunayan mo na pinanindigan mong buksan ang Senate investigation
sa iskandaluso at kataksilan na ginawa ng gobyerno ni Marcos Romualdez, ng kapatid at ng pinsan mo, laban kay Pangulong Duterte, at nabulgar at nakita ng taong bayan na involved as mastermind si Marcos without Amy Marcos saying na ang kapatid niyang mastermind sa pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte, it would do much better para magtiwala o magbigay ng pagkakataon ng pagtitiwala ang mamamayan kung idideklara na ni Senator Amy Marcos ang totoong kalagayan sa kung papaano nalululong sa iba't ibang mga kasalanan ang kanyang kapatid, lalo na po ang hindi matanggal-tanggal na kalagayan ng pag-i-insist ng mga kagaya ni Cathy Binag, ng kagaya po ng mga lumalabas sa report ni former PDEA agent Morales that Marcos Jr. Is so involved in the chronic, long-running abuse of drugs, illegal drugs, lalo na cocaine. And we do not believe na si Amy Marcos ay walang alam tungkol dyan. At pati na po kung bakit nangyayari ito, ang tinatawag nating collapse of leadership under the Marcos Romualdez government. It would be much better for Amy Marcos to stand on that platform of truth upang ipakita ang kanyang sinseridad na tatanggapin siya ng mamamayang Pilipino, that indeed the alliance or the more political convenience na kanyang ginagawa ngayon with Sara Duterte is not for political survival lamang niya, kundi ito ay para sa bansa at sa mamamayan. Di bali nang bumagsak at lumaya sa poder ang gobyerno ni Marcos Jr. sa pamamagitan po ng mapayapang pagkilos at mapayapang paggiit ng panawagan ng taong bayan na lumayas na siya sa poder, ang Amy Marcos revelations. Lalo na po itong Oplan horror nila na ginagawa at nabulgar na nagtumutugma sa naunang naging revelations ni Ka-Eric noong October 2024 ko pa ito sinasabi na pinagplanuhan phase by phase. Phase 1, phase 2, phase 3 po. At nasa phase 3 na sila ngayon. Sa eleksyon na ito, level ng eleksyon ngayon, it would be a very big challenge on the part of Amy Marcos to prove her intentions are real and noble kung ibubulgar niya ang katotohanan sa pagkabulok ng gobyerno ng kanyang kapatid. At ipanawagan niyang ito'y bumaba na at iwasan ng umabot pa sa antas ng total political confrontation through street mobilization of the people na pwede pong mangyari na magiging mas matindi ang antas ng pagbabanggaan sa ating bansa, and our country will be severely divided, that will have severe consequences of economic impact kung sakali pong dumagsa sa lansangan ang taong bayan upang ipanawagan ang paglayas ni Marcos Jr. at nila Romualdez. So dapat po ipanawagan na lang sana ni Amy Marcos na bumitaw na sa kanyang pagiging Pangulo si Marcos Jr. at isalba ang buong bansang Pilipinas at ibulgar ng todo-todo ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa ginagawang kabulastugan, mga krimen at kataksilan ng gobyerno ni Marcos Jr. na kanyang kapatid sa taong bayan. In that sense, siguro pagbibigyan po ng pagkakataon ng taong bayan na magtiwala sila that the intent of Amy Marcos in these alliances now na nabubuo sa pagitan niya at ng ilang political forces na dati ay strongly aligned kina Marcos, ay bumabalik po ang alyansa papunta sa mga Duterte. Sa tingin ko tamang gawin niya yon na maipaliwanag niya rin sa taong bayan ito. At nang sa ganun po ay makita ng mamamayan na indeed para sa reforma ng gobyerno at hindi para sa political survival lang niya ang kanyang ginagawa. Ang mga kababayan natin nanonood, nagbabantay po sila. At sa tingin ko kapag ginawa ni Amy Marcos yan, na makonfirma niya ang katotohanan sa pagkalugmok ng utak ng kanyang kapatid dito sa pagkalulong sa droga at pati na po ang mga maniobra ng pag-abuso sa poder ng kanyang asawa ni Marcos na si Lisa at ang pinsan nilang si Martin Romualdez, ang ating mga kapatid at pamunuan ng Armed Forces of the Philippines will now side and decide on the side of the people. Yan po ang inaantay natin.
At ano pong alternative natin? Constitutional line of succession. Kung ano po nakalagay sa saligang batas, yun pong susundin natin. That Marcos must go, that he should resign, and that the people must stand na palayasin na siya sa puder, at dapat bumalik na po tayo sa linya that the government in our country must be redeemed seriously to avert the possibility of full explosion of economic crisis na magpapalugmok sa buong bansa. And the constitutional line of succession, malinaw po that the Vice President should be the next president. When the president in power dies in power or while in office, naging inutil siya dahil sa karamdaman o sakit at hindi na siya makaperform, o siya ay nag-resign o umalis na sa kapangyarihan dahil hindi niya kaya ang pamumuno bilang Pangulo ng bansa. Yan po ay nakasaad sa saligang batas. And I believe, susunod po dyan na mananawagan na ng withdrawal of support to the Commander-in-Chief. Mga kababayan, no? Wala siyang, sabi ni Aicho, hindi niya gagawin ni Aimee. Wala siyang iniisip kundi sarili niya lang. Well, you cannot tell Aicho, no? You cannot tell paano kung bukas bumaliktad siya ng lubos-lubusan. You cannot tell na yun po ang kanyang agenda. At para sa akin, sinuway niya ang kanyang kapatid dito po sa charter change. Hindi siya pumayag. She has proven herself, Aicho. Sinuway niya si Martin Romualdez sa akap-akap nila. Sinuway niya sila tungkol dito sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte. So, sana tingnan din natin na we cannot, sa tingin mo ba, Aicho, kayang-kaya ni Sara Duterte na siya lang lumaban? I'll ask you, na wala siyang mga kaalyado? Kaya ba niya? Na 3 lang senador na kumakampi sa kanya? Si Bongo, si Robin Padilla lang, at si Senator Bato de la Rosa? Mag-isip-isip tayo. Palawakin natin kaisipan. In politics, as in war, your alliances will determine if you will survive and become victorious or not. Kakayanin ba na Sara Duterte ang impeachment trial kung ilalarga sa June 2 at tatapusin nila until June 30? Kaya ba niya, Aicho, na si Robin Padilla lang at si Bato de la Rosa lang at si Bongo lang ang kaalyado niyang sigurado sa Kongreso? Let's think about it. At kapag yun ay nilarga nila Escudero, dahil inaaway natin lahat ng senador, at dahil tayo hindi bukas sa maniobra ng political alliances as sa advantage that we can get from tactical alliances in order to preserve and protect the possibility of Sara Duterte to remain as Vice President, kapag na-impeach at kapag nagkaroon po siya, mga kababayan, ng conviction sa Senado, she will no longer be, mga kababayan, no matter how it may be railroaded, Sara Duterte, if convicted in the impeachment court of the Senate, cannot be pardoned by Supreme Court, and she will be forever disqualified from running in any public office, including the presidency. Yun bang gusto natin? Tayo lang lumaban? Kaya ba natin? Napigilan ba natin ang ating pagiging matapang na hindi tayo bumuo ng alyansa ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte? Nakapag-deliver ba tayo ng 50,000, 100,000, 200,000 mobilization ng mga rally ng tao? Sige nga. Sa mga nagtatapang-tapangan, Aimee Marcos opened the opportunity na mabuksan muli, mga kababayan, ang oportunidad, whatever it is, Aicho, you need alliances. Aimee Marcos is not the power right now. It's Bongbong Marcos. Tanungin kita, kaya ba ni Sara i-survive na 3 lang senador niya pag nag-impeachment trial? Sigurado ka bang hindi pa impeach trial si Sara pagdating ng June 2 if they have the numbers? Mali po ang mag-isip tayo na dahil, alam mo ba na ang Estados Unidos at ang Soviet Union at China, magkalaban yan sa ideolohiya. But at the time na sinasakop ni Hitler at ng Japanese Imperial Army at ng Nazi Germany ang buong mundo, alam ng Estados Unidos
na hindi kakayanin niya na siya lang lalaban sa Germany at sa puwersa ng mga Axis powers nila Hitler at ng Japan at ng Italy. Saan siya kumuha ng kanyang katulong? Ha? Tanungin kita, Aicho. Sinong tumulong sa Estados Unidos para labanan ang pananakop sa World War II sa buong mundo upang magtagumpay laban sa kasamaan ng demonyong Nazi Army ni Hitler at ang invading forces ng Japanese Imperial Army sa Asia? China po at Soviet Union ang katuwang ng Amerika. Kasama of course ang Canada, Australia, kasama of course ang France, ang Great Britain. Pero they did not close their doors to the possibility na matatalo talaga sila nila Hitler at ng Japanese forces kung hindi sumama po sa digmaan nila at nakipagkaalyansa ang Soviet Union, Russia na ngayon at kasama po ang China. Nasa panahon na yun po, nagkakaroon ng civil war din. Pero tumigil sila sa civil war nila sa pagitan ni Chiang Kai-shek at ni Mao Zedong at nakipagkaisa sila para labanan ang pananakop ng pwersang Hapones sa China at sa paligid ng Asia. See? Yan pong ibig kong sabihin. Napigilan ba natin ng tapang-tapangan natin na hindi tayo hingi ng tulong o suporta ang ating pagmamahal kay Pangulong Duterte na pinadukot at pinatapon ni Marcos? Dumating ba ang 50,000, 100,000, 200,000 na tao para magbarikada? Hindi. No? Mga kababayan, so bahala ka, Aicho, kung anong pagtingin mo. Sa pagtingin ko, we have to broaden our mind. We have to open up doon sa tamang pagtingin. Alliances and political forces must align in order for you to survive in politics. Klaro yan. Kaya wag po tayo magmagaling dito. Klaro po na alam ni Sara Duterte ang laro niya. So sabihin nyo, budol. Budol kung budol kayo, pero ang tanong sa inyo, kung ipa-impeach nila si Sara Duterte at 3 senador lang natataya sa kanya, o anong magagawa nyo? Magre-revolusyon kayo? Eh, ayaw nyo nga rin makipag-usap sa ibang mga puwersa kung hindi align sa mga Duterte. Yan ang problema kung tayo po ay nabubulag sa personalidad, hindi sa prinsipyo. Ako po, ang pagrespeto ko at pagmamahal kay Rodrigo Duterte at ang pagrespeto ko sa mga Duterte, hindi personal. Prinsipyo dapat. Leadership on the basis of principles. We are aligned and we are loyal not to the person but to the principles that the person stand for. Kung ano pong pinanindigan niya para ng tama sa bayan, doon tayo. Hindi po sa personalidad. Sana po ma-realize natin yan na hindi po magkakaroon ng malawak at malakas na pagkilos ang mamamayan kung sa tingin ng mga nagsasabing DDS sila, kaya nila at hindi tayo bumubukas sa mas malawak na pakikipagtulungan sa mga puwersang pwedeng maging katuwang natin sa paglaban sa Marcos Romualdez. Eh doon ang mga komunista, nandun nga kay Marcos. Ang mga dilawan at hilaw na komunista, nandun din. So sino maiiwan sa atin? Kaya tayo hindi nakakapagbuo ng malawak na kilusan ng mamamayan sapagkat nahuhulog sa Duterte versus Marcos. Hindi po yun ang problema natin. Ang problema natin kung paano natin palawakin ang pagkakaisa ng mamamayan at iangat ang kanilang kamalayan, that the real problem right now is itong gobyernong Marcos Jr. and Romualdez na kasabwat ng mga komunista. Yan ang pag-uusapan po natin. Nothing personal. Tayo po dapat ay marunong at maalam mag-analyze. Kaya po nagbibigay si Ka Eric ng pamamaraan kung paano tingnan ang mas malawak na antas ng ating kalagayan. At hindi po tayo emosyonal na emosyon ang umiiral. Hindi po maliwanag na pag-analyze kung paano natin harapin ang problemang ito. Ipinapaboto ko si Senator Amy sa mga pamilya ko sa Pilipinas. I respect that yan, Ma'am Amy. At nirerespeto ko po yan. I agree to that. Ako naman po, I have my own decision. No? Nobody got the monopoly principle. I truly wish Sarah is not wrong. Okay, go ahead, Aishi. Mag-wish ka. But be realistic in the situation right now. Napigilan mo ba, Aishi, ang pagpapadukot kay Duterte dahil matapang ka at ikaw lang ang tama?
at hindi ka pwede makipag-usap sa iba pang mga pwersa, even if Amy Marcos is opening support, ayaw mong tanggapin dahil siya ay Marcos? My goodness. You cannot fight all enemies all at the same time. Siguro kailangan mo rin matuto sa karanasan at kasaysayan ng lipunan. Mga kababayan, I do not campaign for Amy Marcos, but I respect the situation right now that Sara Duterte is opening up alliances. And she needs to do that. Whether we like it or not, Rodrigo Duterte is physically not with us anymore. Nakadetine siya ngayon ng illegal sa ICC. And even if Pangulong Duterte will be out, siya po'y may edad na. He can serve as our political inspiration, our guiding principle, doctrine guide. But he can never be the leader forever. We need to respect that Sara Duterte must take over. There can never be a movement without a leader. And right now, ang leader dapat nakikilalanin ng oposisyon para sa akin, si Sara Duterte. Bakit? Mayroon pa ba? How can Pangulong Duterte be the leader kung nakakulong siya? Nakadetine siya ngayon sa Netherlands. So antayin natin makalabas siya. So kung hindi siya makalabas kaagad at kung hindi siya makabalik sa Pilipinas, ibig sabihin wala tayong gagawin? No. The leadership of the opposition now must come from Sara Duterte. Kung ayaw niyang gawin yan, wala tayong magagawa. We need to look for other leaders. But right now, sino ba? Constitutional successor to the office of the President, Sara Duterte. At mayroon po siyang solid at mayroon po siyang maliwanag na mga programa na tumutugma naman sa kanyang tatay. No? At pangalawa, siya po ang nararapat na maging linya para hindi maging madugo ang paggiit natin na pagpapalayas kay Marcos sapagkat nasa linya tayo ng constitutional succession. So wag tayong maging emotional. Ay, Amy yan, Marcos yan, budol yan. Look at the real capability right now of the Duterte political camp. Nagtatago nga si Harry Roque at nag-umiwas. Ako nga umiwas. Kasi kaya nilang gawin yan talaga. O ngayon, magtapang-tapangan tayo, hindi tayo magbubuo ng malawak na pakikipag-alyansa and we will not divide the ranks of the enemy. Saan tayo pupulutin? Ang tawag dyan ay pride. Ang pride po ay nakakabulag at nakakalason din ng utak. Hindi lang po ang pera ang nakakalason. Let's try to consider it. Magbabalik po ang ating talakayan dito upang mag-guide natin ng tama ang mga mamamayan. It's not an issue of personality. It's an issue of how the Filipino people are going to unite sa prinsipyo at ganun din po sa paninindigan at direksyon ng tama. Kaya I don't use name calling eh. Hindi personal po ang aking pag-criticize dito. So, ang aking pag-criticize at ang ating pagtingin sa issue ay dapat sa antas ng totoong issue, hindi sa antas ng personal na pagkagalit. Mga kababayan, kaya dapat buksan natin ang kaisipan natin that if we want to redeem our country, if we want to achieve good governance, and if we want to protect yung ating demokrasya at kalayaan, at hindi natin papayagang manunumbalik ang mga pag-aabuso sa kapangyarihan at ang paglapastangan at paglulustay sa kaban ng bayan, di dapat manindigan tayo ng tama. Hindi sa personalidad, kundi sa prinsipyo at pagmumulat sa tao na makita ng mamamayan kung anong dapat nilang gawin. Klaro? Swallow your pride and open up your mind and ground on reality that in situation that you are weak, you need to create strength and support so that you will not be overwhelmed. Na hindi ka lalamunin ng isang sitwasyon na hindi mo kayang umahon dahil nalulubog ka. Klaro? Yeah, may possibility po na itulak nilang impeachment trial. Okay, Mike Perez, palakpak. No to Amy. It's your point. But people also have other points. No? So kung galit ka kay Amy, so be it. Pero wag mong tingnan na ito'y eleksyon lang. This is beyond elections. Anong gagawin mo ninyo kung si Sara Duterte ay tanggalin na sa kapangyarihan dahil 3 senador lang ang kanyang makukuha na aliado dahil palaaway tayo? Lahat inaaway natin, hindi natin nakilala at hindi natin nakikita sino ang principal enemy. The principal enemy of the Filipino people right now is not Amy Marcos.
It's Bongbong Marcos, Lisa and Martin. And who exercised the power? Sino po nag-i-exercise ng poder? Si Marcos Jr., hindi si Aimee. At sinong kasama nila? Ang mga komunista, ang mga terorista. Si Aimee anti-communist yan kung ikumpara kay Marcos. Si Aimee ay lumalaban sa CPP, NPA, NDF, hindi kagaya sa kapatid niya na kasabwat at ang pinsan niya ng CPP, NPA, NDF. Di ba? Siguro time na rin po na mulatin at ipakita ang dapat umangat din po ang mga nagsasabi silang maka-Duterte sila pero sarado ang pag-iisip sa tamang pagtingin sa sitwasyon. Hindi po ito usapin ng eleksyon. This is beyond 2025, mga kababayan. Hindi po ito usapin lang ng eleksyon 2025. Usapin ito ng pag-survive natin sa ating bansa na matapos na ang gobyernong Marcos Romualdez. Klaro tayo dyan. At ang principal enemy right now, hindi si Aimee Marcos. Si Aimee Marcos, sa totoo lang, kung tatanungin ko kayo, mas lumalaban po siya sa CPP, NPA, NDF kung ikukumpara dito sa kanyang kapatid na ginagamit ang CPP, NPA, NDF at ang kanyang pinsan pa ang siyang nagpupundo at nagpuprotekta. So lahat kalabanin natin dahil Marcos, ang tawag po dyan ay blind obedience or blind loyalty. Hindi po tama na magkaroon ka ng blind loyalty just because you want to be identified. Ako purong Duterte, hindi ako nabudol. That's not the way to think about on how to survive a political situation na durog ka at kailangan mong manatili na mag-ahon ka sapagkat kailangan ng bansa na hindi tayo manugmok sa gobyernong naghahari ngayon ay ang Marcos Romualdez. Buksan po natin ang kaisipan natin that we can never fight allies. We cannot fight enemies without allies. We cannot fight all enemies all at the same time, mga kababayan. So kung mangampanya kayo kay Aimee na hindi nyo sa iboto, go! Kung mangampanya naman ng iba na iboto si Aimee, go din yan. Pero kailangan nating tingnan, this is beyond elections. This is about redeeming our country and gaining the upper hand to survive the onslaught of the evil regime of Marcos Romualdez. No? Klaro. So puntahan natin ito ulit pagbalik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ang pagbubukas ng kaisipan ay pagbubukas para po sa mas mataas na antas ng pakikipagkaisa. Hindi para sa blind personal loyalty o pride dahil lamang usapin ng budol at hindi budol. This is not about budol and budol. Me, budol there, budol noon, budol now. No! It's about the survival of our country being ruled right now by an evil regime. And we need to address the principal conflict right now, which is the Marcos Romualdez na clique ng namumuno na nag-aabuso sa poder at pundo ng bayan, and we need all allies that we need, including to reach out to broader and other sectors who are not in the Duterte line, pero kailangan nating abutin ang simbahan. We need to ally with them. Ang mga kabataan at estudyante, schools, universities, at iba pang sektor who do not identify themselves as DDS, who do not identify themselves as maka-Duterte, but they love also the country. So hindi tayo bukas sa kanila. Oh, di ba? Hindi tayo bukas dahil hindi sila DDS. Hindi tayo bukas sa kanila dahil sila ay dating mga nasa Marcos, pero ngayon ay gustong sumama sa pagkilos natin. Thank you, Gregory. No? Maraming salamat. Hindi po nagagalit si Ka Eric. I am just raising my voice in order to enlighten and open up sa mga kaisipan po na saradong-sarado. Ay di sige, kung matapang kayo, kayo na ang pumosisyon. Kayo na nakakaalam. Bakit? Alam nyo ba kung anong purpose ni Sara Duterte? Bakit siya gumagawa ng alliances? Di ba? Basahin yung Opran Oros. Talagang dudurugin ang mga Duterte. Oh. So anong gagawin nyo? Di ba? Anong gagawin nyo kung dudurugin sila? Kaya nyo magbarikada? Sus Mariusip. Hindi nga napigilan na pinadukot ni Marcos at ni Romualdez si Duterte. O, di ba? Ngayon, magbubuo tayo ng alliance.
upang magkaroon tayo ng mas malawak na puwersa at magbubukas tayo sa posibilidad ng ibang mga puwersa na hindi po naka-align dito sa mga Duterte pero bukas silang sumama upang baguhin ang lipunan at ang ating kalagayan sa bansa ay pwedeng tumulong sa atin, magbubukas tayo dyan. There is no alliance without advantage and disadvantage. As long as the advantage outweighs the disadvantage, that alliance is positive alliance. Claro? The CPP and PNDF did not believe with Marcos. Did not believe with did not believe kay Martin Romualdez or sa eleksyon. Bakit nandyan sila? Because they want to destroy our society and they want to destroy the government. That's why they are inside the government. Not because they believe in the government. Diba? Kasi mahina pa sila. Hindi pa nila kayang pabagsakin ng gobyerno, nakikipag-alyansa sila doon sa mga puwersang pwede nilang gamitin at makakuha sila ng benepisyo. Come on, think about it. Mga kababayan, ito po si Ka Eric. Magbabalik po ulit tayo at pag-uusapan. Tama ka, Gemma. Keep your friends close, your enemies closer. Correct! The Godfather, Don Vito Corleone, Marlon Brando. VP Sara knows what she's doing. No? At kung galit kayo kay Sara dahil nang bubudol siya, tanungin ko rin kayo, sinong gusto niyo maging leader? Si Tatay Digong, okay, saan siya ngayon? Di ba pinakulong? Nakadetine. Di wala tayong leader kasi walang mamumuno sa open mass movement at sa open political opposition. Headless chicken tayo. Okay. So, mga kababayan, dito na muna tayo at mukhang nakabuelo si Ka Eric.